Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at muli pong sumasa inyo ang ating programa, ang Tipon Tipan sa PIA, ang ugnayan ng mamamayan at ng pamahalaan. Isang oras po na talakayan ng mga iba't ibang programa ng ating pamahalaan. Sa ngalan po ng ating Director, Madam Purita S. Licas, ako po si Jenna Valentin Bakiran. Pansamantala pong hahalili kay kasamang Oliver Bakay na ikakasal po sa Sabado. Ayan. Di ba kasamang Oliver? At ngayon po ay buwan ng Marso at alam po natin tuwing month po ng March ay atin pong sineselebrate ang Women's Month. Kaya't magdiwang po ang lahat ng mga kababaihan, no? At makakasama natin ang tatlo sana, no, na magagaling na lady COP ng probinsya ng Cagayan. Subalit dahil may napaka-importante pong activity si Chief Inspector Mina Domingo Agbisit. Makakasama po natin ngayon ang Chief of Police ng PNP Igig at ang Chief of Police ng PNP Peña Blanca. So para po sa kanilang pagbati, unahin po natin si Police Senior Inspector Jonalyn Tecbobolan. Chief Inspector, okay. It's okay. Isang magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa, Tipon-Tipan sa PIA. Okay, thank you ma'am. And we have also here Ma'am Jonalyn Banyares. Jovelyn ako. Isang magandang umaga po sa lahat na nanonood at lalo na po sa mga kapulisan na nakatutok sa himpilan ninyo. Okay, at magkatono po kasi yung kanilang pangalan, ano, Jonalyn at saka Jovelyn. Buti na lang hindi ako naging Jenelyn, no? Malapit na, no? At habang tinitignan ko tong dalawa, naiisip ko na ito din kasi yung una kong dream noon, pero pinagkaitan ako ni Lord ng 4 inches. Kaya sana nandito din ako ni ngayon katabi nila, no? At si Mami Dig ang aming host, ano po? Katabi din, dream mo din ang maging pulis. Okay. Sana, pero hindi talaga siguro natin destiny, ano. Anyway, mga kaibigan, isa pong napakagandang pagkakataon na makasama po natin ang mga kababaihan na tunay nga po na yung team po kasi natin ngayon is Juana, desisyon mo ay mahalaga sa kinabukasan, ikaw na. Ngayon naman sasabihin ko, Jonalyn, ikaw na, Jovelyn, ikaw na. Jene, ako rin ba? Okay. At yan, ma'am, nasabi ko po kanina, ngayon po ay buwan ng Marso, we celebrate Women's Month. Para po sa unang tanong, balikan natin si Susmita Shenba noong siya ay naging Miss Universe. What for you is the essence of being a woman? Ayan. Ang ating contestant number 1, Juana number 1, ang chief po ng PNP Peña Blanca, Ma'am Jonalyn. The essence of being a woman. Hindi. Ang essence po ng pagiging babae ay to bear a child. Parang sagot ni Susmita Shen talaga. Hindi nga, talaga, mafulfill mo yung pagiging babae mo kapag nagkaroon ka ng anak. Kasi yun naman po talaga ang importance, no, ng pagiging isang babae. Yes. At bukod sa pagkakaroon ng isang anak is that magampanan mo rin yung iyong responsibilidad being responsible citizen at ganun na rin po yung responsibilidad natin sa pamilya at sa ating society. Okay, thank you very much, Juana number 1. At ang kanyang sagot ay patutunayan ni Juana number 2 kasi ayan po, kita yung evidence ni ma'am. No? Ikaw naman, ma'am, ano po ang essence ng pagiging isang babae para sa'yo? Yun po, idadagdag ko yung sinabi ni Ma'am Jonah, magkaroon ng maraming anak at maalagaan sila ng maayos. At syempre, mapatunayan din natin sa sarili natin na despite na policewoman tayo, magagampanan natin ang trabaho natin sa kanila at yung career natin hindi napapabayaan. In fact, nagkakaroon pa tayo ng accomplishment, especially sa field kung saan sabihin natin nangingibabaw dapat ang kalalakihan. Wow, napakahirap mag-judge sa kanilang mga sagot. At kanina nagpa-practice si kasamang Angeli kung ano ang kanyang tatanungin. Hindi na po tayo bubunot ng judge natin. Okay, kasamang Angeli, kanina may prepare kang question na isang napakagandang tanong. Siguro siya ang ating unahin, ano? Okay. Magandang umaga po sa ating mga magigiting na mga women's cups. So, ang unang tanong ko po ay, sa opisina po kasi tayo yung boss,
tayo yung sumusunod sa atin, either mga lalaki o babae, sa bahay din po kaya, ano din po kaya yung setup? Tayo din po ba yung boss? Ay, kayo din po ba yung boss? Or kayo naman yung nagiging inferior sa inyong mga asawa? Sorry for the word inferior. Siguro yung sumusunod sa desisyon ng inyong asawa. Paano po yung setup? Paano po nababalance yung office setup? Pagdating nyo sa bahay, paano po kayo nag-a-adjust? So, ganun. Okay. Juana number 1. Yes. Sa office kasi, you have to be dominant talaga. Kasi, ikaw yung boss eh. But, there are times na hindi mo madesisyonan ang isang bagay and you have to get the consensus of your subordinates. I mean, hindi yung decision mo lang ang dapat mong i-consider. Dapat i-consider mo rin yung consensus ng tauhan mo. Ngayon, sa bahay naman, napag-uusapan namin yan ng aking husband. No? Hindi naman sa ina-under mo, ganon. Kung sa asawa ko kasi, para sa kanya, hindi kabawasan sa kanyang pagkalalaki kapag nakita siyang naglaba. Yes. Ang galing ni Sir. Yes, talaga. And gumagawa talaga siya ng mga trabahong bahay. Yes. Yes, nagluluto siya. Promise. Parang asawa ko lang. Yes. Hindi, totoo. Mas madalas akong magluto kaysa sa kanya. I only found out na marunong pala siyang magluto when we had our vacation in summer 3 years ago, nung buntis ako. Yes, at nagulat nga ako. So, kung marunong ka palang magluto, nagulat din pati yung nanay kasi hindi niya pinakita sa akin yung skill niya na yun. Baka nga siguro iniisip niya na baka abusuhin ko. Hindi naman. Yes. Pagdating naman sa decision making, we always meet halfway para walang away. Dati bago pa kami nag-usap, pagka meron kami hindi pagkakaintindihan, dapat pag-usapan namin. At dapat hindi tayo matutulog nang hindi nasisettle yung Wow. yes, yung gap na yan o ano man yan para hindi lalala. And then pagka nagtatampo ako, talagang he makes way na ano ba kasi ang problema, pag-usapan natin. Harapin mo ako. Ganun kami. So ibig sabihin nakatalikod ka pag may problema. Chuba. Wow, napakaganda. Wala bang kapatid yung asawa mo, ma'am, kasi marami pong single dito. Bunso siya, married na silang lahat. Yes, Okay. After nung away, ma'am, ano ang kasunod? Alam na, Alams na. ma'am. Alam Okay. na, oo. Okay. Pagka pinagbigyan mo yan, bibigay lahat ng request. Wow, yan si Sir. Ma'am, anyway, saan po involved si Sir, ma'am? Saan din po siya nag-work? Actually, sa PNP din siya. Parehong Yes, matigas. Oo. COP din siya sa Aurora, Isabela. Okay. Opo. So, okay. Again, we also hear from Mama Jovelyn kung paano naman siya bilang boss sa loob ng bahay. Natutuwa akong nakikinig kay ma'am kasi as we age nga, unti-unti kong natututunan yung maging mapagbigay, ma'am. Kasi umpisa ng marriage, hindi ako ganun eh. Nandun ako yung kung ano ang gusto ko, insist ko. Pero habang tumatagal, kailangan palang nag-give in ka rin. At saka dapat tama yung nagsasalubong kayo ng desisyon. Hindi madalas ang babae ang nasusunod. Second po. Yes. And then sa office naman, iba talaga ang babae sa lalaki. Gusto ng babae, nakikita niya kung ano yung feelings, ano yung emotions, ano yung opinions ng kanyang subordinates. Kaya madalas nagko-conduct kami ng police information education, wherein doon namin pinag-uusapan ang mga grievances, ang mga issues. Kung halimbawa may nakikita na ang isang nanay sa isang opisina na parang misunderstanding among sa personnel, dapat napapag-usapan. Sa ano naman, as husband and wife, ganun na kami, working out na ganyan, nag-uusap madalas.
Okay, ayan, napakarami po nating matututunan, especially po sa ating mga tagapakinig na bago pa lang mag-asawa. Alam natin, especially for first 5 years, ma'am, nasa adjustment period yan. Yan po yung pinakamahirap na i-handle. Pero take it from Ma'am Jonaline and Ma'am Jovelyn na, yan, mga pulis po yan, matitigas, pero pagdating din po sa loob ng bahay, nag-meet halfway, no? We have question mula po sa ating batikang nanay at batikan sa lahat po ng bagay, ano? Baka mas marami na pong nakaing bigas ito. Mami Dig, for your question. Thank you, Jen. Good morning po sa ating lahat. Nabanggit kasi ni Ma'am Jonah na nasa Aurora Isabela ang kanyang husband. Paano nyo nagagampanan at napagsasabay yung trabaho nyo sa opisina at trabaho nyo sa bahay, ma'am? Lalong-lalo na. Ilan na po ang anak nyo, ma'am? 2 po. Dalawa, pero maliliit pa lang sila. Yes po. O, yun po. The eldest is 9 years old Oo. and the youngest is 2 years old na anak ni Mare Tere. Wow! Yes. May So, anak na paano siya. po ninyo napagsasabay at nagagampanan at nababalanse ang lahat? Lahat naman ng bagay na handle natin kung marunong tayong mag-manage. Time management po, yes, ang kino-consider ko dyan. Nung bago pa lang ako sa Peña Blanca as Chief of Police, talagang dinevote ko yung first 2 weeks ko. But I asked my husband to please, sabi ko, dahil that time, sa PPO pa lang siya ng Isabela, I told him to please come home daily. Magsi-COP ako, pero please, uuwi ka meantime, daily. Yun po ang pakiusap ko sa kanya. That's dahil an order. Kasi bago ako nag-decide na mag-chief of police, ma'am, sabi niya, hindi rin lang ako mag-chief of police. Sabi niya, baka ikaw siguro mama ang nakatadhana na mag-chief of police. Sabi niya, kasi may logistics management course siya that time, ma'am, and after his schooling, hindi na po siya inalaw na mag-COP. Yes. Tapos, sabi niya, ikaw na lang mag-chief of police, mama. Sabi niya. Sabi ko naman, sure ka? Wow! Tapos, oo, kasi hindi naman ako pinayagan, di ikaw na lang. Total, sabi mo naman noong na-interview tayo ng PESE, sabi niya, na hindi ka fulfilled pag hindi ka nakapag-chief of police. Sabi niya, oo naman, sabi ko. O sige, sabi ko. So, I decided to take up yung investigation course meantime para may foundation po ako sa pagiging chief of police. And then, I requested na to my boss, kay Senior Superintendent Mabanag, siya po ang chief of staff that time. Sabi ko, sir, gusto ko rin mag-explore sa labas. Sabi ko, saan namang assignment ang gusto mo? Sabi niya, sir, kung po pwede, total matatapos na yung classmate ko sa Peña Blanca, baka pwedeng doon na lang ako. Ala, sige, COP ka na bukas. Sutil din si sir. Pero I'm hoping talaga na papayagan niya ako kasi considering na almost 8 years na rin naman akong SDS. Kaya gustong-gusto ko talagang lumabas din. And then, yun nga, nag-usap kami ng husband ko, then pinayagan niya ako. So, the first 2 weeks was very hard para sa aming dalawa because I seldom go home na that time. Kasi kailangan ko talaga kasing ma-observe kung paano ba magpatakbo ng police station, ano ba yung situation sa area ko. So, yun, observation muna yung first 2 weeks. So, sacrifice siya. Uwian siya araw-araw and then Saturday, Sunday sa bahay siya. Then after that, I asked my LCE and the Vice Mayor na, sir, baka po pwedeng yung Sunday, if not Saturday and Sunday, yung Sunday ko po, i-commit ko po sa mga anak ko, sa family ko. Family day, sir, sabi ko, yes. But, kung may importante po tayong activity, pwede po akong tawagin. Yes, ma'am. On call po ako, sabi ko sa kanya. And I always ask the provincial director and the DPDA pagka umuwi po ako ng weekend that time. Pero ngayon po, dahil
okay naman po yung situation ng Peña Blanca. Nung napag-aralan ko na siya talaga, umuwi po ako gabi na 10 o'clock. Maaga na po yung 7, ganun na uwi. Pero at least, umuwi po ako daily. Hindi katulad noon na hindi po ako umuwi. Nako, mahirap pala maging COP, ano? Shall we throw back the same question to Juana number 2? Ayan. Nakikinig si Ma'am Jovelyn, yes. Ganun po ang siguro pag babae na sasabak sa pagiging chief of police, kailangan tingnan ang lahat ng aspeto sa isang istasyon. Especially inaasahan ng mga tao, ano ba ang igagaling ng isang babae sa isang lalaki? Andun yung comparison eh. At tayong babae, ayaw naman nating masapawan. Ganon. Di ba? Umamin din eh, no? Yes. Kung ano ang kaya nila, as much as possible, hihigitan namin. Wow, Diba? yan si Juana, no? Yes. Kaya noong pagdating ko ng Igig Police Station, andun din yung mga adjustments, napapabayaan natin yung mga anak, lalo na sa studies, kasi nag-aaral na yung kids ko eh. Hindi ko na sila na supervise. At buntis din ako last year, ma'am, di ba? Yes. Talagang magpaparami po tayo. Sayang naman yung lahi niyang magaling, ma'am, kung hindi po natin paramihin, ano po. Yes. Opo. Fulfilled na fulfilled. Fulfilled yan. na ako. At Very productive. Yes. Kaya sa Igig Police Station po, andun yung ginagabi tayo sa pag-uwi. Pero naiintindihan naman tayo ng in-laws natin kung kaya't sila din nandun nung wala tayo sa piling ng anak. Ayan, kaya nga po napakahalaga ng mga in-laws din, no? I am from Leyte po, pero ang husband ko from Amulong. Parang tinamaan ako dun sa sinabi ni ma'am na laging nasa office, wala nang time sa pag-aaral ng mga anak. Parang isa ako dun, aray. Okay, sumesenya si Lady L from Clearview TV Yes. and mamaya si kasamang Tere Campos ng Radyo ng Bayan. Good morning, everyone. Yes, kaya ito yung question ko, no? Kasi napag-usapan natin yung paano nila i-handle yung sa family nila at sila yung nagiging modelo sa ating mga mamamayan, hindi lang sa kapulisan. Ito naman po, aminado po tayo na pagdating po sa disiplina naman ang aking itatanong. Paano nyo i-handle to? Sabi nga ni ma'am kanina, no? Being a chief of police, hindi tayo nagpapadaig din sa mga kalalakihan. Paano nyo i-handle ang disiplina po sa inyong istasyon? Try na kayo sa inyong istasyon, madam. Okay, unahan natin si Juana number Yes. 1. Hindi naman po lingid sa kaalaman kasi natin na sa PNP or sa uniform service, you follow orders until you follow no more. But, depending on the orders. Kung legal po ba ito o hindi. Yes. Of course, sa akin, hindi naman ako magbibigay ng illegal order, no? It's just a matter of, lalo na po pagka mas may edad po sa atin yung ating bibigyan ng instruction, nagbibigay galang pa rin po ako sa kanila para hindi naman sila ma-offend. Yes, I call them manong, I call them uncle, dear, darling, ganyan pa ako minsan sa kanila. Kailangan mong maglambing sa kanila kasi din minsan hindi yung puro dahil ikaw ang boss And why am I doing this? Para pag may inutos ka sa kanila, susundin nila. And sila na po, in doing that, sila na po yung nahihiya sa inyo, sa amin, no? Imposing discipline. We are bound to to follow orders. Pagka mayroon naman akong mga personnel na hindi na po tama yung ginagawa nila, kinakausap ko po sila. Nagko-close door po kami and then pinagsasabihan ko po sila. Meron po kasi tayong demerit system din. Yes. At pagka-airing po yung personnel, pwede mo silang i-subject for summary hearing. And of course, yung mga personnel natin, ayaw nilang magkakaso. So far, sa area ko kasi, sa mga subordinates ko kasi sa Peña Blanca, so far, hindi pa po ako nakaka-encounter from among them ng pagiging bastos or walang disiplina o arrogante na mga personnel ko dahil ini-emphasize ko po talaga sa kanila na
pagka may lumapit sa atin, wag na wag ninyong tatanggihan. I-entertain nyo pa rin sila courteously, no? Kasi pag hindi nyo inasikaso yung mga yan, pag marunong yan, babalikan tayo niyan. In action yan. Sabi ko sa kanila, kayo ba gusto nyo na magkaroon kayo ng, maire-report kayo? Yun naman po ang nire-remind ko sa kanila lagi. So far sa discipline po among my men is, wala naman po akong problema. Okay naman po sila. Kailangan lang po natin silang i-remind once in a while. Kaya nga po nagkakaroon tayo kami ng conference every Monday po. Pagka may engagement ako, I see to it na yung deputy ko po ang mag-preside ng conference namin. At doon po na ilalabas kung ano po ang problema para naaayos natin whatever it is. Wow, saludo po tayo sa PNP Peña Blanca, no? Na talagang mga anong tawag dito? Masusunuri na mga pulis at well-disciplined. Nako, ito ang next mga kabaro ko sa IGIG. Kumusta naman kaya ang mga taga-PNP IGIG? Okay lang, ma'am. Ayan, si Ma'am Jovelyn, kung kumusta naman po sa kanyang himpilan. Sa IGIG, Jean, talaga ang mga kababayan mo, mababait naman sila. Kukonti na lang sa kanilang oldies, ma'am eh. Kaya medyo gustong-gusto siguro nila yung batang chief of police kung saan nagkakaroon ng minsan light talks, ganyan, nagsasabi. Madalas doon sa PICE namin, nagkakaroon ng cautioning time, tinitingnan kung ano yung pagkakamali ng isa't isa, and I see to it na lagi silang i-remind. Sila din, I give them the responsibility na dapat nila yung kasama nila. Titingnan nilang kasama nila kasi hindi lang sarili niya ang dala niya. We have to be reminded na ang isang pulis, kahit saan siya pumunta, PNP ang dala-dala niyang pangalan. Kaya dapat disiplinado, pag tumatanggap ng client, very courteous, at saka na pagbibigyan kung ano yung kailangan nilang serbisyo. Parang hindi ko ma-imagine si COP Banyares kung magalit kasi ang lambing-lambing niya. Paano yung voice niyo ma'am pag nagagalit ka? Paano ba, ma'am? Ay, hindi mo na ma-imagine. Hindi mo Hindi ko na daw. Yan, si kasamang Tere kanina pa si Meseñas, no? Parang Yolanda pag nagalit siguro. Okay. Galing no? ng Leyte Mas yan. mahigpit pa kay Yolanda. Oo. Kasamang Tere. Yeah, thank you kasama Ginny. Good morning sa ating mga visitors. Dito po no, in an organization dominated by men, alam natin dito sa PNP. Pero syempre, naging bukas na ho ang ating bansa para naman sa mga kababaihan. Sa inyo po, no, when you were still starting, did you find it difficult for you to assert your rights as women? Especially, yun nga, mga babae nga ho kayo, tapos naging official pa. Paano po yung naging experience niyo sa loob? So far sa training pa lang, okay naman eh. Kasi kung ano yung activities ng men, kailangan din naming i-prove na talagang worthy kami na nasa loob ng mga kababaihan. So, dapat wag kang magpakita ng kalamyaan o kahinaan doon. So, ayun, kailangan mo rin silang tapatan. No? Kung ano yung ginagawa nila, gawin mo rin. Kung nagpo-push up sila, push up ka rin. Sa trabaho naman, so far, okay naman eh. Only that, most of the women kasi are being utilized sa office. That is why, sa the first 10 years ng service ko talaga is more than 10 years I should say, nasa office lang ako. Pero syempre, dahil ayaw nga din nating padadaig, kung kaya ng mga boys ang mag-COP, kaya din nating mga babae. And minsan, may mga officers din, senior officers na nagsasabi, parang mas okay pa yata kapag babae ang nag-chief of police. Yes, wow. Kasi pagdating sa 'di ba sa tahanan natin, doon kasi nagsisimula no, yung how we manage a home nadadala po natin pag nag-handle po tayo ng station. Okay, si Ma'am Jovelyn naman. I am proud to say na ang PNP, even before na dumating kami ni Ma'am Jonna,
Siguro ano na po ang PNP, andun na sa kanya, ino-observe na niya yung gender awareness. Kasi paglabas namin, may mga classmates na kami actually from the other region na kaagad silang dinideploy na chief of police. And then ako, last 2013, I was pregnant that time, but they still consider me na ipasok na chief of police. And then yun nga, sabi ni ma'am, maraming comments na nasasabi na mas maganda siguro ang babae, not to offend our counterparts, kasi financial management alone, Wow. makikita natin kung ano ang meron ng station, ng isang unit. Makikita sa mga purchases ng logistics. Kuripot ba, ma'am? Kuripot ba pag Siguro. babae ang COP? Siguro. Naman sa kuripot, it's parang yes, we just see to it na we manage properly yung resources na we have, kung anong meron tayo. At saka pagdating sa police community relationship pati, parang mas maano yung, kumbaga mas maabilidad yung girls minsan. Wow. Yes. May Women follow-up, minsan. may follow-ups. Oo. May dadagdag pa si Ma'am Jovelyn. Mas gusto ng babae ang magandang opisina. Yes. Ako pagdating ko ng Igig Police Station, nakita ko na there were dripping roofs. Hindi maayos yung mga windows. Masasabi natin na parang okay lang sa mga pulis na ganun yung kainan. Ang babae, gusto nila oo po, ng mabango, yung paligid niya maayos, ganun ang babae. Yung curtain sa office nyo ba, ma'am, may bearing sa pagkababae na kailangan pink siya o wala o hindi naman, ma'am? Hindi naman. Kaya lang, aminin natin na ang mga babae mas mahilig sa mga ornamental plants kaysa sa mga lalaki. Sa amin, I started beautifying our office nung medyo maluwag-luwag na yung time namin. So if you want to visit, may mga ornamental plants na po kami sa loob at labas po ng station. Dati wala. May mga women's desk po tayo, ma'am, sa ating mga opisina. Kumusta naman po yung mga activities natin towards women empowerment? Paano po natin na ipagbibigay alam sa kanila yung mga karapatan ng kababaihan, yung mga bata? Ano po yung mga ginagawa natin, ma'am, in our respective office? Bale sa amin po, sa Peña Blanca, nakikipag-coordinate po kami sa DSWD or minsan sila po yung nagko-coordinate sa amin na may gaganaping lectures or may activity sa isang barangay. So we conduct lectures most especially on the awareness on the RA 9262. Ito po yung anti-violence against women and children. We also have the lectures on anti-drug abuse. Meron din po tayong child abuse. Lahat po ito, umiikot po kami sa mga barangay. Nung first 2 months ko po doon, talagang as in inikot po namin yung buong area ng Peña Blanca at nag-conduct po kami ng lecture to increase awareness nga po dito sa ating mga constituents sa Peña Blanca. How about sa PNP Igig po, ma'am? The same activities are conducted in Igig since naka-program naman ito na activities ng women, ng PNP, especially on the women's desk. And then, ginagamit natin yung women personnel natin na mag-conduct ng visitation, dialogue with the barangays, sa schools din, maski during checkpoint, nandun sila para mag-distribute ng flyers. Okay, si kasamang Tere, meron pang katanungan. Oo. Gusto ko lang kung alam ni na Ma'am John at saka si Ma'am Jovelyn, kung ilan ang porsyento ng mga babaeng COP ang meron dito po sa buong Region 2? Sa pagkakalam niyo po, ilang kayong mga babaeng COP sa ngayon? Would you know po? Dito sa Cagayan kasi 3 kami. Sa Isabela, walang babae na COP doon. Sa Vizcaya po, dati 2 sila, ngayon 1 na lang po. Oy, ganyan. Quirino wala po. So bali 4 or 5.
Hindi, si Aglipay, si Senior Inspector Aglipay at saka yung isang awardee din ng Silver Eagle, yung sa Castañeda, Yeah. Sa Vizcaya. Myla Paguyo. Yes po, sa Vizcaya. Dalawa po sila. Oo. Pagdating po sa promotion sa PNP, no, although may pinatunayan na po kayo, do you think nagiging fair din ho ba talaga? Yes po, fair po talaga kasi ang labanan po dyan is merit and fitness. So, hindi po question dito yung pagiging male or female po. Yes. So long as you meet the mandatory requirements, you will be qualified for promotion. At sa inyo pong respective office mo, may mga special privileges din po ba kayong binibigay sa mga babaeng pulis? Siguro sa Igig Police Station, masyado akong friendly sa pagdating sa girls. Unlike sa men, although nakakausap nila ako, nandun pa yung nahihiya silang lumapit, i-course through pa nila sa kasamahan nilang babae. Ayan, kaya yan, nagiging channel din ng mga babae, no? How about kay Ma'am Jonah? Sa akin kasi, parehas lang sila eh. May mga... Ang sa akin kasi, fina-follow ko din minsan yung chain of command natin. Meron kasi tayong, sa police station kasi, meron tayong section chief, tapos meron tayong MESPO, meron tayong deputy, and ako po. Ngayon, pagka may mga concerns sila, na syempre, minsan hindi nila dinidiretso sa akin. So, kay MESPO muna, para sa section chief muna nila, kung pwedeng ayusin doon, sila na lang. Kasi kailangan din nilang i-exercise para sa akin. Gusto kong matrain din sila, ano din nila, yung ma-exercise din nila yung authority nila being more senior personnel. So, pag sa section chief, pag hindi okay doon, i-elevate nila kay MESPO. And then, pag hindi pa rin pwede kay MESPO, kay deputy. Pag hindi na pwede kay deputy, saka pa nila idudulog sa akin. Kasi I told them, you have to exercise, you have to impose your authority being a senior officer, sabi ko, para ma-train din. Kasi saan ba kayo pupunta? Magiging senior officer din kayo. And you will, sa ayaw at sa gusto ninyo, magiging senior officer din kayo. Magiging katulad nyo rin ako balang araw. So, as early as now, you have to exercise your leadership ability. Yun po ang ano ko sa kanila. Humihirit na naman si kasamang Tere. Oo Frustrated nga eh. COP kasi ito eh. Ay naku, hindi na ako papasa. Sa height Hindi na lang makapasa ko sa lang. height, kagaya Oo. ko. Hindi. I would just like to inform mga kasama natin. Si Ma'am Jonah, number 1 yan sa class nila sa IOBC. Wow. Oo, pero, ito, kasi sabi ng pagbabae, di ba, in any position yan, COP man yan, o kaya sa pagiging, anong top level, yan, they have this perception na weaker sex kasi, di ba, ang mga babae daw. So, parang kung COP, sabi, naku, babae COP natin, awan, nakafi, nakapoy, kung natanong ko, Nakapoy, di ba? may Pero sa kapswat. inyo, paano nyo napatunayan na, female nga kayo, wana nga kayo, pero tough guy naman? Para sa akin kasi, nung una, ang akala nila nga sa akin, tomboy eh. Hindi naman, Ma'am. Yes! Beautiful. Nung una, sabi, tomboy ba na kayo? Si OP Terang eh. Yes! Pero sabi ko, hayaan mo lang. Kasi ayokong ipakita sa kanila yung parang feminine side ko. Yes. I have to, yun ang para sa akin ha. I have to ipakita ko sa kanila na tough talaga ako. Hindi lang sa itsura ko, pati sa pananalita at pati sa decision making ko. Yes. And okay naman. So far, so good. Okay. Hindi niya pinakita yung muscle niya na gano'n, no? Nung nagkaroon na kami ng affair doon, nung founding anniversary ng Peña Blanca, gulat sila. Siyempre, nakagown ang nanay. Wow! Di ba? The girl na akits. Napakaganda po ng Bilang ating girl bakla usapan. pa. Sa kanya po ang lahat ng gender kay Ma'am Jonah. Si Ma'am Jovelyn parang may dadagdag. Ganon din ako, kailangan
Actually, stricto si ma'am, yun ang sabi nila. Pero lately lang ako na nakikita nila na nakikipag-usap, nakikipag-share kung ano yung mga kwento nila sa buhay, nakikinig sa mga lahat na gusto nilang i-share sa akin. Lately na lang yon. Pero noong first few months ko, although hanggang ngayon, ganun pa rin naman, pagdating sa decision making, kailangan tough ang decision ng Chief of Police. Parang hirap paniwalaan, ano? Kay Ma'am Jonah talaga yan, tinan mo, malayo pa lang, medyo talagang malakas na yung personalidad niya. Pero kayo po kasi ang hinhin talaga. Ang lambing ni So, Ma'am. ang lambing pa, para bang, naku, kayang-kaya natin paikutin to. Parang gano'n. Hindi naman, ma'am. Hindi naman. Pero hindi ba talaga? Yun ang sabi nila, pero kailangan nilang makita at makasama ako para maniwala. Yes. Ayan, challenge yan sa kanila, no? Yes, ma'am, may dadagdag po kayo. Hindi, para kay Jovi, nakikita nyo lang siyang soft-spoken pag nagsalita. Pero sa akin, di ba, masyadong, Pero sa kanya, ganyan lang siya na nakikita nyo. Pero wag ka, stricto din yan, parang ako din. Hindi, kasi she was my plebe when we were cadets. We were company mates. Yes, Wow. company mate. First class ako, plebo siya. So, minsan, naniniwala na rin ako na kung ano yung nag-mold sa'yo when Wow. you were cadets, kumbaga, maa-adapt mo rin yung, kumbaga, upbringing mo sa loob. Yes. Pareho po kayong ang mayor po ninyo ay babae. Hindi din po ba mas mahirap makidil na kung ang mayor mo lalaki? Kasi pag lalaki yan, parang lambing-lambingin mo lang, sir, ganito gagawin natin. Paano po kayo nakikipag-deal sa inyong mga LCE? So far okay naman. Nagpapasalamat nga ako no sa LGU kasi ay sa LCE ko kasi sobrang supportive siya. It's just a matter of opening up, no? Hindi niya naman maiintindihan kung anong kailangan mo kung hindi mo sasabihin sa kanya, no? So sa akin nag-o-open ako sa kanya kung ano yung mga dapat kakailanganin sa office. Ano yung pwede nilang maitulong dahil yun naman ang sabi niya, magsabi lang kayo. Ganon kasi si Mayor Taguinod. Parehas naman silang mag-asawa, hindi sila mahirap lapitan. Wow, pareho pa lang ang head of the town ninyo is mag-asawa din. And Yes. same true with the Igig. Ikaw, ma'am, paano naman po yung pakikipag-deal natin sa ating mayora, babae din? Actually, nagpapasalamat ako sa mayora ko, kay Mayor Juditas Trinidad. Kasi ang daming niyang binibigay na support personally sa akin. At personally niya akong kinakausap sa mga concerns, hindi lang pertaining sa work, pati din kung ano yung mga concerns na pwedeng pag-usapan ng babae sa babae. Okay. Ayan, si Lady L, mauna si Lady L. Yes, kamustahin naman po natin ang peace and order po ng bayan ng Peña Blanca at bayan ng Igig. Kamusta po, madam? Actually, wala daw problema sa order, sa peace, depende daw sa order. Ay, Joke ganun lang ba? po yun ng kasama namin. Yan si Oo, Ma'am mga Jonah. mostly petty crimes lang naman po ang meron doon, and most of it are being settled din sa barangay levels po. Madalas ang prevalent crime recorded sa area namin is vehicular accident po. Yes. Okay, sa Igig din, naman po. Napaka-supportive po yung mga constituents ng Igig, kung kaya't ang naitatala natin na mga krimen, physical injuries na nag-result sa vehicular accidents. Kung kaya't kami patuloy na nagkakandak ng information dissemination on anti-helmet law, adherence to the helmet law, tapos yung careful driving para sa ganon mabawasan naman yung mga insidente natin ng vehicular accidents. Okay, sa PNP Peña Blanca, ma'am, paano naman po natin in-address itong prevalent itong physical injury, vehicular accident? Yes, ini-incorporate na rin po natin ito, yung pagpapaalala sa kanila kapag nagkakandak po kami ng lectures sa mga barangay. Kailangan nire-remind natin sila na hindi lang dapat lisensya ang meron tayo. So lalo nga ngayon magkakaroon ng maraming okasyon dahil panahon po ng graduation, no? Tapos eto na naman, incoming na naman yung Holy Week.
pagka Sabado Gloria kasi andyan, nagha-happy-happy tayo, no? So, katulad kahapon, nag-remind na naman ako na kapag nakainom, no? Pag alam nilang hindi na nila kayang mag-drive, wag na silang mag-drive, no? Kasi most often, ang mga vehicular accident po natin is attributed sa drunkenness, no? Pumapangalawa na lang po dito yung overspeeding. So, dapat, pagka, ang nire-remind namin, pagka nakainom, iwasan na lang na mag-drive. Kung meron namang ibang mag-drive para sa kanila, yun na lang ang magda-drive. Or, magpapahatid na lang sila kung saan sila pupunta, kesa naman po, madidisgrasya pa sila. Okay. At kasamang Tere, before yung question ko. Last question ko na to kasama Ginny. Sa kanilang dalawa, kasi si Ma'am Jonah, Police Chief Inspector, si Ma'am Banyares naman is Police Senior Inspector. Siyempre, pataas ng pataas yan. May balak ko ba kayong mag-general? Or ano bang binabalak niyo po sa karir niyo sa PNP? Personally, sa akin, sino ba namang may ayaw maging general? Ano po? Kaya lang, we also have to consider our children. Yun sa akin. Kasi, sa akin kasi, kumbaga, nandito na ako eh. Ang sa akin naman is, yung future ng mga anak ko, kung patuloy ako na mag-aim ng promotion at maging general, the higher the rank po kasi is the higher din yung responsibility. Mas mabigat po yung responsibilidad. Paano naman po yung responsibilidad ko sa mga anak ko? Yes. Lalo na ngayon, ang mga kabataan, masyado po silang exposed sa mga kung ano-ano dyan. At ayokong ma-involve ang mga anak ko sa kung anumang illegal o mga anong trouble meron dyan. No? Masyado po kasing na po yung influence ng mahalakas ang hatak ng influensya ng environment sa mga kabataan ngayon. That is why enough na po siguro para sa akin kahit hanggang superintendent na lang po ako. And actually, I'm planning to retire 20 or after 20 or hanggang 25 years in the service na lang po ang ini-aim ko. Kasi po, gusto ko ring mag-devote ng time para sa mga anak ko bago man lang sila magsipag-asawa. Wow. Yes. Yes, kasi habang may time pa, sa totoo lang, sa ngayon, pagka malaki na yung anak ko 9 years old, pwede na siyang humiwalay ng kwarto. Yun ang request ng husband ko. Pero sabi ko, hindi, ayaw ko. Kasi pagka nagkaroon na ng muwang yan, at magkaroon ng sariling mundo, hindi ko na yan mahahag. Yes, ayaw na yan magpahalik. Kaya habang may panahon na pwede kong iparamdam sa kanya yung love ko ngayon, tapos yung pagkikare mo sa kanya, gawin ko pa rin. Kasi pagka nagkaedad na yan, wala na may sarili ng peer. Ayaw na magpahalik niyan. Kaya minamaximize ko yung time na pwede pa siyang katabi. Yeah, I'm learning from you, Yes. Ma'am. Thank you very much. And si Ma'am Jovic. For the question ni Ma'am Tere, gusto ko kasi makuha yung star. Kahit 1 star lang. Yun lang ang pangarap ko na nasa PNP lang naman ako. Why should I not challenge myself to get the star? And I will take all the responsibilities na kasabay nito. Kung paano ko ito maabot, kailangan talaga na pagsikapan at titingnan ko na walang napapabayaan, lalo na pagdating sa kids at sa family. Yes. Ayan, nandyan pa rin yung pagiging nanay natin na kahit na ano bang posisyon tayo, wala pa rin kasing kapalit na pakiramdam yung pagiging isang ina. And Para yes, sa akin kasi kumbaga fulfilled na ako Naging officer na ako at Ang sa akin naman kasi yung future naman ng anak ko ang iniisip ko. So ayokong mawala ako dito sa mundo na kawawa sila. So gusto ko matulungan ko silang mag-build ng future din nila, hindi natin kasi may bibigay lahat kung malaki na yung responsibilidad natin sa society. At ayoko rin namang maging inefficient pagdating ng araw. So, yun ang naisip ko, kailangan ko din talagang mag-devote ng
time sa mga anak ko. Okay, dun po sa ating team ngayon na Juana, desisyon mo ay mahalaga. Ano yung pinakamagandang desisyon po na nagawa nyo sa inyong buhay? Mahirap ba yung tanong ko? Natahimik si Ma'am Jonah. Mahirap ba? Or next question. Pagiging decision sa pagiging sa In mother, general, in general. Pinakamagandang desisyon na nagawa. Para sa akin siguro yung pagpapasok ko sa serbisyo. Kasi nung una ayaw ng tatay ko eh. Ayaw niya. Talaga as in ayaw niya. Nagagalit siya sa akin. And nagtapos kasi ako ng elementary education. Opo. Kami yung pioneer class ng CSU, batch 96. Pati yung si Dr. Remy Agsawa, nagtampo po sa akin. Kasi, kumbaga school na yung nag-offer ng teaching job sa akin. Pumunta pa talaga sila sa bahay. And then, ang sabi ko, sir, nag-a-apply po kasi ako sa PNP eh. Na-interview ka na. Ay, hindi ka na-interview, pero I've seen your application folder doon sa North Central. Sabi sa akin ng OIC principal ng Linao that time kasi doon ako nag-practicum. So, nakita siguro nila, nagustuhan nila. So, sabi nila, ikaw ang napili namin kahit na-interview yung isa, hindi ka na-interview, sabi pa sa akin. Ikaw ang pinuntahan namin, sabi. Sir, kasi nag-apply ako sa PNP, pero wala pang result yung PNP that time. Siguro nasa calling ko na rin lang, at saka yun yung gusto ko kasi talaga noon pa. Kaya, yun, hindi rin ako nagkamali sa desisyon ko na pumasok talaga sa service at maging officer kahit labag ito sa kalooban ng aking mga kapatid before at saka ng aking yumaong tatay. Ayan. Ayaw daw Pasaway nila, siya, no? kasi that time, I licensed teacher na kasi ako, and then wala kasi sa family namin ang uniform. Yes, ang pumasok sa uniform service. So, ayaw nila, wag na kasi board passer ka naman na. Sa teaching ka na lang. Sabi na, siguro, dahil ayaw din nila na maghihirap siguro ako, no? Mahirap ang teacher. Yes, hindi lang nila alam na mas mahirap. Hindi kasi nung practicum ko pa lang, ko kasi, nervyosa kasi ako. So I thought, sabi ko, hindi ako po pwedeng mag-teacher. Baka ma-dismiss lang ako. So, mas appropriate siguro kung mag-police ako. Yes. Pero initially, ang course na gusto kong kunin noon, criminology. So Hindi lang talagang pumayag si tama po Papa. yung naging desisyon ninyo. Yes, kaya tama din yung naging decision ko. At ngayon po, nung nagkaroon kami ng reunion, first batch reunion namin with Dr. Agsawa, sabi niya, inamin niya rin talaga na nagalit siya sa akin kasi pumasok ako sa PNP service at hindi sa teaching service. Pero when I've seen her succeed, sabi niya, naging proud naman ako. Wow. At saka si Papa, kahit papano, nung graduation ko sa PNPA, pumunta siya. Kahit nung una talagang ayaw niya. Hinhamet deta ting graduar mo, apay nga deta ti Sir Recam. Ganon siya sa akin noon. So what I did nung nag-a-apply ako ng PNP, Patago. discreet yun. Yes. And I go home late. Nagtatambay po ako sa bahay ng ate ko para ayoko marinig na pinapagalitan niya ako kasi baka hindi rin ako makapagtimpi masasagot ko siya. Kaya nga nung nung first time ng husband ko na pumunta sa bahay, sabi ng papa ko sa kanya, alam mo na ba ang ugali niya? Tatay talaga no? Oo. Alam mo na ba ang ugali ng anak ko? Sabi niya. Kasi ibig sabihin, kahit siya, hindi niya ako napigilan sa gusto ko. So, sabi naman ng asawa ko, opo. Wow. How about kay Ma'am Jovelyn? Masasabi ko ay yung decision na I think right decision when I married a Cagayano. Wow. Matamis ba, Ma'am, ang mga Cagayano? Oo naman. At Masarap saka, magmahal? Masarap din magluto. Wow, yan. Kung Totoo yan. Akala ko, waray lang ang masarap magluto. nga, ma'am, Pati wala, Mas gusto Ilocan. kong maglaba, ma'am. Baliktad tayo.
si Mister ang gustong magluto. Kaya thankful ako na nandito ako ngayon kahit sobrang init dito sa Cagayan. At nakita ko naman kung gaano kagaganda at kagagwapo ang aking mga anak. Wow! No Kasama pa, regrets. yes. Kasama pa yung napaka-sweet na mga in-laws. Wow! Okay, Yun. meron po, last 3 minutes siguro, no? Mag-extend lang tayo ng konti. If there is one message or short message na gusto niyo pong iwan sa mga kababaihan, ano po yon? And of course, with your final statement na rin po, ma'am. Hindi po lingid sa kaalaman natin na marami pong kababaihan ang naaabuso ngayon. So, ang message ko po sa kanila is that matuto po tayong lumaban at manindigan. Once kasi po na hinayaan natin na abusuhin tayo, kahit once lang, minsan lang po, pag pinayagan natin silang gawin ang gusto nila sa atin, masusundan at masusundan pa yan. Kaya una pa lang, pakitaan nyo na po kung sino man sila ng tapang para alam nila na, hindi pala basta-bastang kalabanin o abusuhin ang babaeng ito. Kaya sa mga kapwa kong kababaihan, wag po nating ipahintulot na tayo ay abusuhin ng kahit sino man. Yun lang Wow, po. very nice message. Yes, how about Ma'am Jovi? Sa kapwa ko kababaihan, since tayo na mamayagpag sa henerasyon, ipagpatuloy natin na ang magagandang gawa para tayo pamarisan at malaman ng iba kung ano ang kwento natin, maging example tayo para umunlad ang ating komunidad. Yan po ang ating dalawang magigiting na Juana, mga lady COP po ng probinsya ng Cagayan. At dagdagan ko lang po yung sinabi ni Ma'am John na kanina na wag po nating ialaw dahil once na ginawa minsan, susundan at susundan because violence is a cycle. So sa mga kababaihan po na nakikinig ngayon at nanonood, alam ko na marami kayong aral na natutunan sa ating dalawang COP and one is, kailangan i-assert natin yung right natin, no? Hindi porket babae tayo, mahina. Gone were those days na tayo ay utusan lang po, tayo ay sunod-sunuran. Iba na po ang mga kababaihan ngayon. At hindi rin po namin binababa ang mga kalalakihan dahil hindi po kami mabubuhay nang wala kayo, wala yung luto nyo, kung hindi po kayo naglalaba. Saludo din po kami sa mga lalaking hindi nahihiyang magluto at maglaba dahil yan po ang kailangan ngayon. Yung partnership po ng mag-asawa sa lahat po ng bagay. Maraming salamat kay Ma'am Jonalyn Tecbobolan at saka kay Ma'am Jovelyn Banyares at sa lahat po ng ating mga members of the media. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Director Purita S. Licas, ako po si Jenny Valentin Bakiran. Happy wedding kasamang Oliver and I hope that you will enjoy your married life and I hope na may natutunan ka sa ating dalawang COP. Maraming salamat at Happy Women's Month po sa inyong lahat. Magandang umaga po ulit.